Hello po mga kabida, welcome po sa aking channel. Breaking news po, naglabas na po ng TRO o Temporary Restraining Order po ang Korte Suprema laban doon sa pag-transfer ng pondo mula sa PhilHealth papuntang National Treasury mga kabida. No? Ngayon na pong hapon po, no? Naglabas po ang SC ng Temporary Restraining Order para pigilan kung ano pang natirang pondo na hindi pa ho nailipat, no, ng Department of Finance papunta doon sa National Treasury. Kung maalala ho ninyo mga kabida, meron hong 3 petitions ang naisubmit dyan ho sa Korte Suprema. Ito po ay kinabibilangan po ng petition mula sa Wansambayan. Grupo po ito ni dating Senior Associate Justice ng Korte Suprema, Antonio Carpio. At itong petition mula kay o sa grupo mismo ni Senator Coco Pimentel at yung petition din mula sa Bayan Muna, ano po, no? Para pigilan po itong paglipat ho ng pondo mula sa PhilHealth mga kabida papuntang National Treasury. At sa press conference po ngayon lang pong hapon ni SC spokesperson Attorney Camille Ting, no? Na ang nakapaloob doon sa TRO ay patungkol lang doon sa mga natira, no? Mga natirang pondo na hindi pa ho nailipat. Pero kung meron na hong nailipat, baka parang hindi na ata pwedeng ibalik ulit, no? Doon sa PhilHealth mga kabida, no po, no? Napag-alaman po na meron na hong 60 billion pesos ang so far nailipat na po, no? Papuntang National Treasury, no? Ang una pong tranche po na nailipat po, yung halaga ay umabot po ng 20 billion pesos po noong May, no? Ngayong taon lang po. At yung pangalawang tranche po ay 10 billion pesos according to records, no, na ginawa ho noong August 21, 2024. At yung pangatlong tranche, yung panghuli mga kabida, 30 billion pesos na nailipat po ngayong buwan lang po, no? At yung pang-apat po na tranche, yung panghuli, ay nakatakda po mga kabida na isasagawa next month po, November 2024. So kung 60 billion na po mga kabida ang nailipat doon sa National Treasury, ang natira na lang ay almost 30 billion kasi 89 point something billion kasi yun no? Almost 90 billion yung pondo ng PhilHealth mga kabida, ano po, no? So, yun na lang po ang isi-secure ngayon ng TRO, no? Itong temporary restraining order na inilabas ho ng Korte Suprema ngayong hapon lang mga kabida. So, yung 60 billion pesos na nailipat, kumbaga doon na yun mga kabida sa National Treasury. Ano po? Buti na lang, meron pang natirang almost 30 billion. Ano po, no? Kaya umabot ho ng 60 billion yung nailipat mga kabida. Ano po? Sa tingin ko, medyo late yung petition ng mga petitioners. Kung naisubmit lang po ito ng maaga po, no, matapos lumabas yung balita na may almost 90 billion ho na planong ilipat ho ng gobyerno papuntang National Treasury, sana po napigilan yon, no? Yung paglipat ho ng 60 billion pesos mga kabida. Ayan. So, yun po yung latest ngayon. At sana po ay magsilbing aral po ito, no? Kasi para sa akin, ano po, no? Hindi talaga pwede, no? Hindi maaaring gamitin yung pondo mula sa mga members, ano po, no? Kung sabihin no ng Department of Finance, mga kabida, ngayong pondo na inilipat po sa National Treasury ay hindi yung pondo ng mga miyembro, stupid yun. Paano ho nagkaroon ng pera ang PhilHealth kung hindi mula sa miyembro, mga kabida, no? Diba? Stupid yun. Okay, granting for the sake of discussion, meron hong subsidy na binigay ho ang gobyerno. Okay? Bago ho nag-umpisa itong operation ho ng PhilHealth. So magkano pala yung subsidy? Umabot ba ng 60 billion pesos? Ano po? Diba? Kaya nga sabi ko, stupid yun. Yung sinabi ho na hindi pondo ng PhilHealth yung kinuha mula sa PhilHealth papuntang National Treasury. Okay? Kasi hindi lalago yung pera na yan kung hindi dahil ho sa mga miyembro. Okay? Ilang miyembro na ba? Ilang milyon na po ang miyembro ng PhilHealth mga kabida. Ano po? Diba? Kulang-kulang nga yung mga benefits.
yung mga benepisyo po na natatanggap po ng mga miyembro ng PhilHealth. Diba? Tapos may pondo tayo dyan na almost 90 billion na pwede sana yung gamitin para ipangdagdag doon sa mga benefits ng mga miyembro ng PhilHealth. Pero hindi ho nagawa yan. No? Sa halip po, ay kinuha yung pondo, nilipas sa National Treasury kasi may plano yung gobyerno. Gagamitin daw yon sa ibang mga unprogrammed projects. Ano po? No? Yun yung problema doon. Okay? Lesson learned yun mga kabida. Ano po? No? Kung maaga lang sana na nag-submit ng petition, itong mga petitioners, sana napigilan sana yung paglipat ng 60 billion pesos. Ano po? Okay? So, okay lang. Walang problema. At least may natira pang 30 billion pesos. No? Okay? So, yun po, no, mga kabida, yung pinaka-latest po na balita ngayon, bagamat medyo nahuli na po, pero at least meron pang natira. No? Yung 60 billion pesos sana, medyo malaki yung pera na yun, na pwede sanang bawiin yun at pwedeng may balik doon sa PhilHealth. Pero dahil huli na po yung petition na isinubit ng mga petitioner, yun po yung nangyari, mga kabida. No? Yung 30 billion, almost 30 billion po ay nakatakda sana yung i-transfer ngayong November, next month. Ano po, no? Buti na lang, inabot ho ng petition, ng 3 petitioners, mga kabida. Okay, thank you very much. Maraming salamat po sa inyo, mga kabida. Audio Jungle.